Magandang gabi po sa ating lahat. Dahil ngayon pong Marso ay Women's Month. So, pag-iisip-isip po tayo at makikinig din tayo sa kasaysayan ng ating mga kababaihan at yung kanila pong mga kontribusyon mula pa po nung panahon ng Kastila hanggang po sa ngayon. At bibigyan din po natin ng pansin anong sinasabi ng Bible tungkol sa mga kababaihan at ang kanilang mga leadership at contribution din sa pagwi-weave ng mga kasaysayan ng mga bansa, lalo na po sa ating bansa. Ngayon po ay makikinig tayo at we will view yung mga laman noong tinatawag na Tandang Sora na Museum. Doon po ay makikita rin natin in capsulized form yung mga contribution ng ating mga kababaihan mula po roon sa revolusyon ng 1896 na kagaya po nila Tandang Sora, sila Gabriela Silang, hanggang ngayon po sa contemporary times, yung mga movements ng mga kababaihan. So, makikinig po muna tayo sa narrative na ito, mga kwento ng contribution ng ating mga kababaihan sa kasaysayan. At pagkatapos po ay pagbubulay-bulayan natin ang anong sinasabi nito para sa atin in relation din po sa salita ng Diyos sa atin tungkol sa pagpapahalaga sa mga kababaihan. So, magandang gabi po at sana sundan po ninyo kami sa Facebook, sa YouTube at iba pa pong mga media outlets ng aming show o online na pag-iisip ngayon sa Isip-Isa. Mabuhay po! Welcome to Tandang Sora Women's Museum. This museum po is the first ever women's museum here in the Philippines and it was officially opened on February 19, 2025. At ipinangalan po ito kay Melchora Aquino Ramos or mas kilalang Tandang Sora dahil siya po ay simbolo po ng tapang, kasipagan at naging inspirasyon din po siya ng mga kababaihan. Mapapansin po natin dito na hindi lamang po si Tandang Sora ang nariyan. Andyan din po yung mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na may mga ambag din po sa kasaysayan ng Pilipinas. So, dito na po tayo sa mga babaeng bayani from Revolusyong Pilipino, Digmaang Pilipinas, Amerika to panahon ng Hapon po. So, dito muna tayo. So, di ba, sana po napapanood natin sa movies or sa mga palabas sa TV, kalamitang bida pagdating sa kasaysayan is mga lalaki. Andyan si Supremo Andres Bonifacio. Ang hindi natin alam, yung kanyang asawa na si Gregoria de Jesus ay kasama din pong lumaban para po sa kalayaan ng Pilipinas. At nung namatay po si Supremo Andres Bonifacio, nag-asawa po muli siya si Julio Nakpil at biniyayaan po sila ng 8 anak. Ito po si Trinidad Tecson. Siya yung babae na mandirigma din na pinapasok na yung kampo ng kalaban para po kumuha ng supply. At ito si Marcela Marcelo, isa sa mga babaeng matapang na nakipaglaban din noon. At si Marina Dizon, siya yung babaeng nagpe-perform sa harap ng mga dayuhan, mga Guardia Civil para hindi mahuli yung mga revolusyonaryo kasi that time, meron secret meeting yung mga katipunero o revolusyonaryo, kaya yung ginagawa niya, siya yung nagpe-perform sa harap nila para hindi mahuli yung mga revolusyonaryo at siya din yung nagsunog ng mga dokumento para hindi sila madakip. Si Gabriela Silang, asawa ni Diego Silang, kasama din pong nakipaglaban noon. Pinamunuan niya yung 2,000 revolusyonaryo sa Ilocos at doon po siya nahuli at sa kasamang palad po, namatay po siya doon kasi ibinitin po siya ng mga Guardia Civil. So, po. So, dito naman po tayo sa Digmaang Pilipinas, Amerika. Ito po yung mga kababaihan na lumaban din po noon. Si Hilaria del Rosario de Aguinaldo, Agueda Cahabagan, Teresa Magbanwa, at Kasiana Nacionalis po. At ito yung mga yung ginagamit kasi na sandata ng mga revolusyonaryo noon is itak lang po. So, proceed na po tayo sa section po ni Tandang Sora po, kung saan dito po natin makikita yung mga kagamitan po ni Tandang Sora nang siya po ay naging hasyendera.
Naging hasyendera po siya dahil maaga po siyang nabalo. Yung kanyang asawa na si Fulgencio Ramos is maaga pong namatay. Kaya po siya nag-handle ng 25 hectares nilang lupain. And dito naman po, kaya po tinawag na Tandang Sora si Melchora Aquino Ramos dahil sa edad na 84, ipinapasok niya po sa kanyang tahanan yung mga katipunero at siya po yung nag-aalaga, naggagamot po sa mga katipunerong sugatan. At noong August 29, 1896 po, nahuli po siya ng mga Guardia Civil sa Pasong Putik, Novaliches. At kinulong po siya sa Old Bilibid Prison at doon pilit na pinapaamin na about po sa mga katipunero, pero nanatili po siyang matapat sa mga katipunero po. At dahil po doon, pinatapon po siya sa Guam. Kasama, doon po sila kinulong sa isang bahay, kasama po yung mga Pilipinong nahuli din. At after 7 years, pinayagan na po siyang makabalik dito sa Pilipinas. At sa edad po na 107 years old, binawian po siya ng buhay sa bahay po ng kanyang anak na si Saturnina. Yes po. At ito po yung actual height po ni Tandang Sora, 5'8" po yung height niya. Sumasali po siya sa mga sa Reina Elena po, tuwing Santa Cruzan, at umaawit din po siya. At doon niya nakilala yung kanyang asawa na si Fulgencio Ramos na isang barangay captain po. At binayayaan po sila ng 6 na anak, 3 lalaki at 3 babae. So, ayan lang po. So, doon na po tayo sa next exhibit po. So, sige po, pasok po tayo dito. Please follow po. Ayan. Andito po tayo sa section ng mga women of Malolos po. Bale, sila po is nakaranas ng discrimination sa panahon po nila dahil yung mga kalalakihan noon pwedeng pumili ng kahit anong kurso. Subalit sa kanila, tanging pagtuturo lamang at saka pananahi yung pwede po nilang pasukan. At dahil dito, nagsulat po sila ng letter po kay General Weyler po para po pagbigyan sila na magkaroon ng panggabing eskwela sa wikang Espanyol. Kasi po that time, ang tawag po sa mga kababaihan na nag-aaral ng wikang Espanyol ay filibustero o kaaway. At ayaw po ito ng mga Espanyol. And to honor po sila, nagsulat po si Jose Rizal ng famous letter na To the Young Women of Malolos. And ito po si Mercedes Johnson. Siya po yung pinaka-pinuno po ng kababaihan ng Malolos. At dito po, nakasulat po ang kanilang mga pangalan. At sa baba po, makikita natin si former president, the first president po ng Commonwealth era, si Manuel Luis Quezon. So, dyan po, makikita natin, pinipirmahan niya po yung batas na pwede nang makaboto ang mga kababaihan. Kasi that time, hindi pa po pwedeng bumoto po yung mga kababaihan po natin. And andito po is yung mga panawagan po para sa kababaihan. Andyan po yung katawan ko, pasya ko, abante babae, at ang itigil ang karahasan laban sa kababaihan. So, di ba po, hindi lamang babae ang babae. Kumbaga, meron din po siyang iba't pwedeng ibuga sa larangan ng science and sports at sa iba pa pong larangan natin. Then, dito po, please follow po. Dito naman po sa section na ito is yung mga organization po ng women po noong contemporary period. So, meron po tayong Makibaka, Kabapa, Gabriela, Kalayaan, at saka Pilipina. So, bali sila na po yung mga bida noong contemporary period po. Andyan po si Miss Maria Lorena Barros. Siya po yung founder ng Makibaka. Isa din po siyang feminista. Ngunit po, namatay po siya sa isang enkwentro sa Maumban, Quezon. So, yan po. Sadly. Tapos ito po, sa EDSA People Power Revolution, yung mga kilusan na mga organisasyon is nakikisala din po sa EDSA People Power Revolution po. Hello po, ako po si Janice, isa sa mga tour guide po sa Tandang Sora Women's Museum. Para sa akin po, yung sa future naman, basically po kasi yung museum po natin is dapat po talaga ma-share sa publiko. Kaya
sana sa near future, tangkilikin ito ng mga mamamayan po natin na bisitahin po nila kasi po each section po dito is mahalaga at hindi lang po for picture or for post lang po ang ating museum. Sana madaming matutunan yung mga kabataan po natin tungkol po kay Tandang Sora at sa iba pa pong kababaihan na may kontribusyon po sa ating bansa. Ako naman po si Joy, isa din po sa tour guide dito sa Tandang Sora Women's Museum. So, gusto ko lang po na sana po mas makilala po yung mga naging contribution po ng mga kababaihan sa kasaysayan po ng Pilipinas po. At sana po yung mga visitors is basahin po natin yung mga information about po sa mga kababaihan na makikita po natin dito sa loob po ng museum ito. At yun po. Nasaksihan po natin yung ibang mga women figures sa ating kasaysayan, lalong-lalo na po si Tandang Sora o Melchora Aquino. What strikes me dito po sa gallery ng mga women heroes ay yung the way they combine yung mga domestic na mga duties nila, mga ginagawa nila with their hands sa isang household, and also yung malakihang contribution nila para sa society, sa ating lipunan. Very interesting po yung kwento ni Tandang Sora sapagkat siya po ay nabalo at meron po siyang 25 hectares na asyenda. At ito po ay naging resource niya sa pag-support doon sa mga movements ng mga katipunero at yung pagbibigay din po ng lahat ng mga support sa mga tao na nanodoon around na surrounding sa kanya. Makikita po natin na si Tandang Sora combines yung domestic na mga skills, no? Together with yung very public at very dangerous na role niya sa revolusyon noong 1896. Hindi lamang po sa she gave out of the resources ng kanyang asyenda, siya po ay kasama doon sa lahat ng mga movements ng katipunan nung panahon na yon. Kaya po siya ay nahuli rin, inaresto, nabilanggo, at pagkatapos ay tinapon sa Guam. Sabi po siya ay na-exile doon ng ilang taon din, mga 7 taon. At siya po ay binalik sa Pilipinas pagkatapos at namatay nung 107 na po siya. Pero mahalaga po na makita na in her 80s, no? Siya po ay actively supporting yung revolution natin. At makikita rin natin na siya po ay parang kagaya nung figure doon sa Proverbs 31. Nang sabi, yung woman daw of sterling worth doon sa Proverbs 31 also combines yung entrepreneurial, business na skills together with yung mga what is considered mga domestic tasks. So halimbawa po doon sa Proverbs 31, sinasabi siya po ay nagwi-weave, no? She is good with her hands. Parang kagaya po ng mga ibang kababaihan, ng mga domestic, mahusay silang gumawa ng mga linen garments, magganchilyo ng mga kung ano-ano. Ganon din po yung kababaihan na pinipersonify doon sa Proverbs 31. Siya rin po ay isang businesswoman. Sabi, she considers a field and buys, no? Isang farm halimbawa, and she plants
her vineyard, ganun-ganun. At siya rin po ay gumagawa ng mga linen garments na kanyang pinagbibili. Marunong po siya ng mga merchandise na ganito at very entrepreneurial siya. At meron din sinasabi na mukhang nag-i-invest kahit doon sa mga risky ventures ng mga seafaring merchant. Sabi, she brings her food from afar. Ibig po sabihin, kahit na medyo risky yung panahon na yon, no? Yung mag-invest ka sa mga adventures, commercial adventures ng mga seafaring na merchants, mukhang nag-i-invest din po siya ron. Kaya yun ang ibig sabihin sa tingin ko ng she brings her food from afar. At hindi lamang very shrewd siya sa business, sabi she considers a field, no? Before buying it. Siya rin po ay described as having strength, no? And she makes her arms strong. In other words, hindi po siya yung tipo na tipong yung stereotype natin kay Maria Clara na mukhang wimpy, no? Madaling umiyak na lang and ganun. Siya po ay she makes her arms strong, sabi. And also, siya po ay wise, no? Very discerning. In fact, hindi lang yun, she teaches her own household kindness. Sabi, she is open-handed to the poor. At the same time, hindi naman siya natatakot na mawawalan siya ng resources. Sapagkat sabi, yung kanyang mga resources are well organized, they are well invested. Hindi raw siya natatakot na magkaroon ng scarcity, no? Kaya very generous din siya, very open-handed. Makikita rin natin na yung kanyang public role is such na sabi, she also sits at the gate, hindi lamang yung kanyang husband, no? Pero kitang-kita na yung husband niya ay respetado doon sa community dahil din sa kanya. And she is praised, no, even by her children as well as by her husband. Kaya sabi yung at the end, sabi, let her work praise her in the gates. Ibig sabihin, merong ganong public acknowledgement ng kanyang contribution. Hindi lamang sa kanyang husband, no? Kundi at ni rin sa kanyang family lang. Kundi mukhang meron siyang ganong social significance within the community. Kaya sabi, she is praised, no? Her work is praised in the gates. Merong public role din, merong public dimension yung kanyang ginagawa. At the same time, may private din, no? Meron siyang mga servants, at yung mga servants na yon kumakain ng maayos and clothed properly, no? During winter, yung mga ganon. So, ano pong masasabi natin tungkol dito na sa scripture, wala pong divide. Yung mga mahuhusay na mga babae sa domestic at saka yung mga mahuhusay na babae sa publiko. In other words, kinocombine po yon sa Proverbs 31. At ganun din po si Tandang Sora. Yung kanyang pagkahasindera ay malaking support sa ating mga katipunero. Kahit na po matanda na siya, she was in her 80s. She was still an active supporter ng revolusyon. At dahil dito, na-imprison nga po siya at tinapon sa Guam. Ngayon, makikita rin po natin na yung buong range ng ating mga women heroes, no? Meron kang mga mandirigma na kagaya ni Gabriela Silang. At meron ka rin yung mga women of Malolos na ang kanilang advocacy ay makapag-educate and speak in Spanish, no? Dahil nung panahon na yon, ito daw ay filibuster kapag gusto mo ng Spanish. Dahil po, unlike yung mga Amerikano na tinuruan tayo kagad ng English, massive yung public education system para tayo ay magkaroon ng wikang English, ano? Yung after more than 300 years ng Spain, 10% lang po yung marunong ng Spanish. Ang reason for this is because ayaw nila na ma-educate
ang mga Pilipino. Dahil kung marunong sila ng Spanish, kaya nilang magbasa ng libro, no? Na galing sa Europa, kagaya halimbawa nila Rizal, yung mga propagandista natin na nando doon sa Madrid and so on. Kaya yung mga women of Malolos, gusto nila magkaroon sila ng eskwela that educates the women to speak Spanish. Kaya nga yung mga gusto raw ng magsalita ng Espanyol, ang tingin sa kanila noong mga panahon na yun, mga filibustero sila. So meron kayong ganitong range ng yung mula sa warrior, no? Tapos ito pong mga women ng Malolos na gusto ng educational para uplift para sa mga kababaihan, at meron ka rin po ng mga tao na mga kababaihan na naging mga feminist noong early 20th century, no? Dumating na dito yung feminism, yung suffrage movement, yung mga ganyan. At makikita po natin na isang buong range yung role ng ating mga kababaihan. At nakita rin po natin ito kahit sa pre-Hispanic period natin na yung mga babaylan is one of the 4 major pillars, sabi ng mga historian natin, ng Philippine society, no? Together with yung datu, yung bagani, yung bayani, yung warrior, at saka yung panday, siya yung nag-iimbento ng mga tools, no? Ganon. Yung babaylan daw, hindi lang siya religious figure. She was the repository ng literature, no? Yung siya po yung may hawak ng medical law, yung medical knowledge, yung mga herbal plants na kailangan para sa mga tao na may sakit. By the way po, sabi ng isang anthropologist, si Clifford Geertz, ang Pilipinas daw has 37,000 varieties of medicinal plants. Hindi pa po natin namamay ng tunay yung richness ng ating herbal tradition. Dahil ito po ay kinondem, no, ng mga Kastila, dahil yung mga babaylan, sila yung nagpa-practice nito. Akala nila ito ay kulam or anything like that. So, ngayon na lang po natin minimina itong ating herbal and medicinal na plants. And makikita po natin na kagaya ng mga babaylan noong unang panahon, sila po yung repository, no, ng literary knowledge, ng medical knowledge. Bukod doon sa siya po yung nagli-lead liturgically ng kanilang religious tradition. At kasama po siya doon sa 4 na kinikilala na leader sa pre-Hispanic society. So, ako po ay natutuwa na yung ating kultura, wala po tayong ideological justification sa inferiority ng mga women. Marami pong mga mythologies dito sa Asia na nagsasabi na yung mga babae ay dapat parang mga soil lang, at biniligan lang ng mga lalaki para magkaroon ng life and all of this. Wala tayo pong mga ganong mythology. Ang mythology po natin tungkol sa origin, halimbawa, ng male and female, no, is yung bamboo na na-split. Yung malakas at maganda, at pareho sila, sabay sila. Hindi sequential na inuna yung lalaki bago yung babae. Kagaya ng mga narratives na ang babae daw ay ginawa lang para sa lalaki to become a helpmate. Sa totoo lang yung pong language ng helpmate, doon sa Hebrew na eser, no? At yung binigyan daw si Adam ng a companion that is fit for him, a helpmate. Yung pong helpmate na yan, hindi po katulong o hindi junior assistant. Yung word na eser is actually ascribed to God Himself. Kagaya ng mga language ng God is the ever-present help in trouble. Hindi po siya katulong, kundi siya po yung nagbibigay ng enablement para ang tao ay mag-flourish, no? Siya po yung helper in the sense ng hindi katulong, kundi nandiyan po siya upang human society can flourish.
yung pong word na yun, kasi ang masama sa atin, akala natin, pag sinabing helpmate, katulong. Hindi po. That is many times ascribed to God. So, it's important to, kahit sa Biblia, no, may mga interpretations na naging narrative na nakakala totoo, hindi po assistant lang ang mga kababaihan. In fact, doon sa Genesis 1, makikita natin na ang babae po at ang lalaki ay parehong binigyan ng cultural mandate. Ang ibig sabihin po ng cultural mandate, sabi, go, no? Subdue the earth, fill the earth, ganyan, and multiply and so on, get productive, make something out of the raw material of creation. Yung po yung cultural mandate sa Genesis 1:26-28. Ibig sabihin, ito ay binigay hindi lamang doon sa lalaki, kundi sa babae. Pareho po sila. Meron silang mutual responsibility for caring for creation. So hindi po pwede na sabihin na afterthought yung kababaihan, no? At para lang maging helpmate, ganon. Hindi po ganon ang pagkakasabi. So, importante po na titingnan natin yung Genesis 1 at Genesis 2 at ilalapat po natin yung pareho when we are making a biblical interpretation. Ngayon naman po, maganda ring tingnan na kahit sa New Testament, hindi lamang po very prominent yung mga kagaya nila Dorcas, ay kagaya po nila Deborah, no? Who was also a military leader dahil itong si Barak ayaw pumunta ng mag-isa lang siya. So hindi lang siya judge, hindi lang siya entrusted, no, with ruling yung communities ng Israel ng panahon na yon. She was actually a military inspiration para ron sa army ng Israel. Pero ang ating narrative po, hindi lang itong mga obvious na mga leaders sa history ng Israel o kagaya po ni Esther, no? Pero meron din po sa New Testament, halimbawa, maraming kababaihan na minsan nameless, kagaya po ng mga supporters ni Jesus. Sabi, sila Mary, all of these women were supporting him out of their resources. Dahil itiniran po sila Jesus noon, wala naman silang mga sweldo, no? So, yung mga resources na kailangan nila sa kanilang ministry, ito po ay karamihan sinusuportahan ng mga kababaihan. At hindi po sila masyadong kilala. Kilala lang natin yan si Mary and so on. Yun din pong sinasabi ni Pablo sa Romans 6:16, yung pong kanyang sulat na yung last chapter na kanyang sulat sa Rome. Marami purong binanggit na mga kababaihan na hindi natin masyadong kilala. Halimbawa si Phoebe, siya po ay dinescribe na diakonon, no? In other words, deacon. At meron ding kagaya ni Junia, na ang sabi nila hindi raw lalaki kundi babae, and is seen as an apostle noong mga panahon na yon. Meron din pong mga women, kagaya yung si Mary, who worked very hard, sabi ni Pablo. And marami ring mga kababaihan who actually were recognized by Paul as working alongside him, no? Yung wala yung pang notion na sila ay mga assistant lang. Si Pablo mismo ang nagsasabi na they were working very hard alongside him. Ando din po yung si Prisca at si Aquila na naging companions sa ministry ni Paul. Nung una-una si Aquila ang sinasabi bago si Priscilla. Nung towards the end, yung mga narratives, nauuna na si Priscilla. Lalo na doon sa halimbawa yung instance ng teaching itong si Apollos. Mukhang ang major na teacher doon hindi si Aquila kundi si Priscilla. So we will notice na maraming mga ganitong mukhang minor characters, minor women, pero sila po ay surrounded, no? Sila Pablo, mga major figures in the story, na hindi po
magagawa siguro yung kanilang ministry kung wala itong mga kababaihan. At ganoon din po yung panahon ng revolusyon, no? Sabi yung mga kababaihan daw, mag-organize ng baile, yung mga dancing parties. Kunyari sila ay merong ganitong habang nagmi-meeting yung mga katipunero. May mga ganun silang istorya na sari-sari, of course sila yung mga messengers, sari-sari yung mga roles nila nung panahon ng revolusyon. At ganun din po yung roles ng mga women surrounding yung ministry ni Jesus and the apostles. Yung pong ngayon naman po ay makikita po natin din na dahil sa kasaysayan na po natin ito, hindi po tayo kailangang magbaro ng mga influences, no, sa labas. Dahil yung tinatawag na feminismo, sa tingin ko po ay meron ng substansyan sa ating kasaysayan. Kaya siguro kailangan maingat din tayo na we don't imitate lang yung women's liberation movement in the West, no? Tayo po ay maglinang ng ating kasaysayan in such a way na makikita natin na likas ang equality sa Filipino culture. Nagkaroon lang po ng formal na inequality nung dumating yung mga Kastila. Nagbago yung civil code, no? Sa Spanish Civil Code, talagang ginawang institutionalized yung mga inequalities, no? Male and female. At yung naman pong mga Amerikano, ganun din. May mga biblical narrative sila at interpretation na galing din lang sa mga kultura nila. So that, halimbawa, yung kanilang understanding ng women should learn in silence with all submissiveness, yung sa Timothy, no? Ay makikita po na hindi nakikita yun in context, na it is in a situation of heresy in a very specific area, na yung obviously may mga kababaihan na siguro in the first flash of freedom medyo sumusobra, no? Yung ganong tipo. Ganon din sa 1 Corinthians. In other words, may mga theological narratives din tayo galing sa West na kailangan i-critique. Kailangan tingnan sa konteksto rin nila at konteksto natin. Paano natin babasahin ito with our own lenses. Yung lens ng pagka-Pilipino natin, lens ng ating kasaysayan. At nakita na po natin na walang ganong divide, no? Yung mag-aaway-away tungkol sa yung public roles ng women at saka yung domestic roles ng women. Walang ganon eh. At wala rin ganon sa scripture. Narrative lang po yan at interpretasyon ng context ng West. Hindi po sa atin. At ako po bilang Pilipina, ako po natutuwa na from day one, doon sa ating kasaysayan, meron tayong contribution, no? We are recognized as leaders. We are recognized by our own skills at contribution sa anuman ang ating agenda. So, huwag po tayong magpadala masyado sa mga influences na hindi naman likas para sa atin bilang mga babaeng Pilipino. Titingnan natin palagi, ito ba ay angkop sa ating kultura? At ito ba ay consistent sa mga teachings ng Scripture? Kasi dapat wag nating pabayaan na yung pagtingin natin sa Scripture is only through the lens of Western theological imports, no? Kailangan nababasa rin natin ang salita ng Diyos with our own context and with our own eyes. Mahalaga po yun eh. So, importante yung bilang pagtatapos, naisip ko po bilang baon po natin, bilang mga kababaihan, naalala ko po yung lesson doon sa Book of Esther. For those of you who are familiar with that story, si Esther, dinala sa palasyo dahil hindi nagustuhan ng hari na mukhang very militantly assertive yung dating queen, So pinalitan siyang nilagay at niloklok bilang queen, Si Vashti raw kasi is seen as masyadong liberated. She refused
Which is good naman, na ayaw niyang iparada siya nitong king doon sa kanyang mga drunken na mga soldiers and followers, no? Ngayon, dahil nagalit yung king, edi, kasi sabi, baka raw ito ay maging example sa lahat ng menfolk noon sa Israel na kung kaya ng isang babae na hindi sundin yung king, baka ganun din ang mangyari sa kanilang mga households. So, kumuha sila ng bagong queen, si Esther. Now, si Esther, very, very striking na wala siyang speaking line. Hindi natin alam how she felt nung siya ay dinala sa palasyo, binihisan, at kung ano-anong pinagagawa sa kanya ng mga beauty care, ganyan-ganyan. Hindi po natin alam kung ano yung feeling niya, no, na dinala siya sa palasyo. At wala siyang speaking line mula nung hanggang dun sa middle ng storya. Nung sinabi na ni Mordecai sa kanya na nanganganib na ma-wipe out ang buong Jewish na mga exiles doon sa empire because itong si Haman wanted them abolished, no, as a race. Genocide yung nakaamba sa kanila. At sinabi ni Mordecai sa kanya, you tell the king. Kaya lang si Esther, dahil nga siguro kagaya siya ng mga kababaihan noong unang panahon, at siya naman ay of the Jewish race, na exile at saka foreigner. In fact, sinabi ni Mordecai sa kanya, huwag mo munang sabihin na ikaw ay Jew. So, meron siyang sense ng powerlessness. Meron siyang sense na siya, ano magagawa niya? She is just a decorative queen nung panahon na yun. Wala ka namang kapangyarihan. Kaya nung sinabihan siya ni Mordecai, nasabihin mo sa hari, sabi niya, mahirap yata yun because if I come to the king unbidden, maaring ako ay papatay, dahil merong ganong suspicion palagi yung mga courts noon na pag ikaw ay hindi pinapasok out of the express permission ng king, baka ikaw ay assassin. So, delikado na pupunta siya unbidden in the presence of the king. Doon po sa kwento ni Esther, makikita po natin na she grew, doon sa kanyang hesitation na pumunta sa harap ng king, and make supplication for her race, that is being threatened. She grew from that, dun sa decisiveness na makikita natin towards the middle of the story, na nung malaman niya yung sinabi ni Mordecai sa kanya, sabi niya, who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, decorative queen lang siya. Wala naman siya talagang power. And her life is completely in the hands of the king. Pero nung sinabi ni Mordecai yon, not only si Mordecai opened a window of possibility. Who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Wife ka lang, totoo. Decorative queen ka lang, totoo. At wala ka naman talagang kapangyarihan. Pero sabi niya, isipin mo, baka ikaw ay niluklok na dyan ng Diyos way before the whole Jewish exiles were threatened with genocide. Sabi niya, baka nilagay ka na dyan ng Diyos. No? From the very beginning, who knows? You have come to royal position for such a time as this. So, kailangan po na maisip natin na kahit na po tayo ay mga kababaihan na mukhang domestic lang, mga kababaihan na may bahay lang, tayo po ay walang masyadong formal na power, hindi po tayo mga senador, hindi tayo mga malalaking mga tao, hindi tayo presidente, wala tayong kapangyarihan. Pero, sabi, baka kung ano man yung ating kinalalagyan ngayon, ano man yung ating posisyon ngayon, whether mere housewife, whether katulong ka lang, whether ikaw po ay senador o anuman po ang ating kinalalagyan,
Hindi po aksidente. Maaari po that in a critical moment, tatawagin tayo ng Diyos to make a difference and show up, no? Yung ganun po ang nangyari kay Hester. Binigyan siya ng isang window of possibility. Who knows, no? Na nandiyan ka, naluklok ka dyan, even if you look powerless, baka nilagay ka na dyan ng Diyos to do something. At gayon din po siguro sa ating lahat ngayon, we may not feel na we have sufficient influence, we may not feel na wala na akong masyadong dunong, we may not feel na ano ba po-contribute ko dyan, no? Hindi naman ako masyadong edukado, etc. Dapat po, kagaya ni Esther, ma-open ang eyes natin sa anong mga possibilities, even with the humble acts of service na kaya natin. Kagaya po nitong sila Dorcas, kagaya nila Lydia, yun daw seller ng purple goods, no? Sa Tayataras. In other words, maaaring buksan lang yung ating bahay, maging hospitable tayo sa mga tao na kailangan yon, maging bukas lang ang ating puso sa magbigay, maging generous sa sino mang nangangailangan. In other words, hindi po kailangan na napakalaki ng ating authority o position to be of use pag ginagamit na tayo ng Diyos. Dapat ma-discern lang natin ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Dito lang sa ating kinalalagyan. Bilang housewife, bilang domestic, bilang public, no, na leader sa ating lipunan. Ang importante is naririnig natin ano yung tawag ng Diyos sa atin in this historical moment. At tayo po these days ay nahaharap din po sa mga historical choices natin. In my own lifetime, nakita ko na po yung political decline at economic decline at massive poverty dito sa Pilipinas. No, ako po growing up noong 50s, 60s, ganyan, even 70s, wala po akong sense na tayo ay third world na country. Pero ngayon, hindi lamang sa kulela tayo, massive ang poverty dito sa Pilipinas. Kung ikukumpara doon sa Singapore, sa mga countries na noong unang panahon in the 60s are actually parang mga probinsya. Pero ngayon, mas progresibo sila kaysa sa atin. Marami pong nangyari even in our own lifetime. Kaya kailangan po natin pag-isipan na baka those of us who are still alive, no? Dahil marami na pong mga aktivista na mga senior na. Baka naman ito po ang tawag ng ating panahon na marinig ang Diyos, who knows that we have come and we are still alive at this time sa ating panahon. For such a time as this, baka meron pang pinagagawa ang Diyos para sa atin. Sino man tayo at anuman ang ating kalagayan. Salamat po sa pagkikisama sa amin sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat sa mga viewers natin, mga loyal na mga followers ng ating Isip-Isa. At ngayon naman po, makikita po natin, hindi lang po yung episode na to, kundi yung mga nakaraang episode, doon po sa aming Facebook, Isip-Isa, at doon din po sa YouTube. At inaanyayahan din po namin kayo na sumama po sa aming trainers training itong April 5 tungkol sa mga gustong mag-contribute sa voters education. Nag-prepare po kami ng mga materials. Meron po tayong workbook, proseso, workshop, at meron din po tayong mga video na pwedeng gamitin kung gusto po ninyo na sumama dito sa malakihang movement natin na mag-voters education. Inianyayahan ko po kayo na pumunta sa ISAC April 5 for a trainers training dun sa mga gustong maging trainer ng ating voters education. So magandang gabi po at salamat sa inyong pakikisama sa amin sa mga panahong ito.